Ang paglalakbay ng grupo ay nagsimula nang pumasok sila sa dungeon. Habang may isang tao na sumusuporta sa isang sugatang kasama, sinabi niya, kailangan mo lang magtiis ng kaunti pa. Ngunit bumagsak ang sugatang kasama, kaya't may isa pang sumigaw, ilan na ba ang bumagsak sa puntong ito? Kung ganito ng ganito, mauubusan ng mana ang mga healers. Mamamatay lang ba tayo dito? Ngunit hindi natinag ang sugatang tao at matapang na sinabi, ayos lang to. Nandito ang bayani ng imperyo, si Byrne. Kailangan lang nating magtiwala sa kanya. Si Byrne ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng loob ng kanyang grupo. Kung kaya niyong magsalita, ibig sabihin ay buhay pa kayo. Sige, lakasan pa natin ang loob natin. Isa pang kasama ang sumang-ayon, oo, bayani Byrne. Ngunit kahit pinapalakas ni Byrne ang loob ng kanyang mga kasamahan, hindi niya maitatangging nagsisimula ng manghina ang grupo. Nang umalis tayo, 74 tayo sa subjugation party, pero ngayon, 43 na lang kami. Hindi namin nawala ang 31 naming kasamahan, 43 lang ang nakaligtas. Hindi namin sila nagawang protektahan, kahit ginawa namin ang lahat, dahil ang lugar na ito ay isa sa 7 malevolent dungeons, ang Core of the Ancient. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may isang tao ang itinuro ang isang malaking madilim na silid. Sir Byrne, tingnan nyo. Sa isip ni Byrne, naisip niyang sa wakas, nakarating na sila. Ito na ang dulo ng dungeon, ang wakas ng Core of the Ancient. Matapos ang lahat ng sakripisyo, nahanap na nila ang destinasyon. Nasa loob ang hindi mabilang na kayamanan. Kung papalarin sila, baka nandito rin ang isa sa 36 na virtuous masterpieces, ang pinakadakilang yaman ng sangkatauhan. Pero ito rin ang himlayan ng Dungeon Master. Biglang lumindol sa paligid, sumigaw si Byrne, pumwesto. Mga swordsman at may mga kalasag, sa unahan. Mga magicians, sindihan ang paligid. Kailangan natin ng malinaw na paningin. Biglang huminto ang pagyanig, at sinabi ng isang magician, paliliwanagin ko pa. Habang lumalakas ang ilaw, lumitaw ang isang napakalaking halimaw, nakatitig sa kanila na parang gutom na gutom. Nang bamuka ang bibig nito, napasigaw si Byrne, tumakbo. Hindi natin kaya ito. Maya-maya, sa loob ng dungeon, isang kalansay na nagngangalang Patrick ang nagtanong, so, para lang klaruhin natin, habang natutulog ka, biglang dumagsa ang mga tao sa dungeon. At kahit pagod ka, nilabanan mo pa rin sila. Sa madaling salita, marami kang ginawa. Tama ba? Ang boss monster na si Mr. Devourer ay sumagot, yep. Sabay kong hinarap ang mga tao at ang pagkapagod ko. At sa puntong yan, Patrick, pwede ka bang kumalma? Sumabog sa inis si Patrick. Kalma, paano ako kakalma sa sitwasyong ganito? Paano nagawang matulog ng boss monster hanggang nasa harapan na niya ang mga kalaban? Paano mo nagawang humikab sa harap nila? Isang mindset issue ito. Bumaling si Patrick kay Rene. Ikaw, anong tingin mo? Sumagot si Rene, pero natalo niya ang mga tao gamit lang ang isang hikab. Sadyang nakakamangha ka, Lord Devourer. Ninas si Patrick. Oo na, sige na. Wala na akong magagawa sa inyo. Sira na tong dungeon na to. Si Mr. Devourer ay sumagot, huwag kang ganyan, Patrick. Alam mo bang masama sa buto ang sobrang pag-aalala? Ang Core of the Ancient ay isa sa 7 malevolent dungeons, mga dungeon na idineklarang imposibleng ma-raid ng sangkatauhan. Karamihan sa mga dungeon raids ay nauuwi sa panalo ng mga tao, dahil sila ang may kontrol kung kailan aatake. Samantalang ang mga monsters, kailangang palaging handang dumpensa. Dahil dito, ang paulit-ulit na laban ay nagpapahina sa mga dungeon. Pero sa kasaysayan, may mga dungeon na hindi nagawang masakop ng tao. Tinawag ang mga ito na malevolent dungeons, at 7 lang ang ganito sa buong mundo. Isa na rito ang Core of the Ancient na kinatatakutan bilang pinakamalupit sa lahat. 3 landas ang nagtatanggol sa dungeon. Ang kaliwang daan, ang Red Path, ay binabantayan ng isang homunculus na tinatawag na Blade Maid, si Rene. Ang gitnang Blue Path ay pinangangalagaan ng isang Death Knight na si Patrick. Ang kanang daan, na puno ng dumi at hindi pa lubusang natutuklasan, ay binabantayan ng hindi mabilang na tentacles. At sa taas nilang lahat, ang pinuno ng dungeon, ang sinaunang halimaw na si Mr. Devourer, isang nilalang na may malaking bahagi sa alamat ng imperyo. Isinara ni Rene ang isang libro at sinabi, so, ayon dito, pagkatapos nating ikalat ang mga librong ito sa mga tao gaya ng iniutos mo, Lord Devourer, dumami nga ang sumubok pumasok sa dungeon. Ngumiti si Mr. Devourer, kita mo,
May paraan din sa tamang pamamalakad ng dungeon. Kung sobrang misteryoso tayo, hindi man lang iisipin ng mga tao na pumasok. Kaya kailangan nating bigyan sila ng kaunting impormasyon, katulad ng mga ganitong libro. Iisipin nila, uy, alam natin ang tungkol sa dungeon na to. Pero ang totoo, higit kalahati ng nakasulat dyan ay pawang kasinungalingan. Tumawa si Rene. Kahit ganun, hindi ko inasahan na dadagsa sila ng ganito. Ilan silang lahat? 74. Tumanggo siya. Oo, pero karamihan sa mga gamit nila ay natunaw ng 116 na black tentacles. Kaya hindi na magagamit. Ang natirang gamit na hindi nasira ay mamahalin. Pero kung ako ang kumilos, magagawa kong talunin sila nang hindi sinisira ang mga kagamitan nila. Tumawa si Mr. Devourer. Sige, kung kaya mong mag-transform sa isang tao, sigurado akong magagawa mo rin yan. Ngumiti si Rene, habang si Patrick naman ay nakatingin sa kanila mula sa malayo at nagtanong, "Excuse me, nandito tayo para sa isang meeting, di ba? Hindi ba't nagtipon tayo para mag-usap? Bakit parang ang saya-saya nyo?" Napatawa siya at sinabing, "Ang tamis ng mood dito. Pakiramdam ko, kung tatagal pa ako, mabubulok pati kalansay ko. At saka, boss, kung magpo-polymorph ka, gawin mo naman ng maayos." Napansin mo ba na anim ang daliri mo nang tapikin mo si Rene kanina? Tumanggo si Mr. Devourer, tama ka, anim nga. Tumugon si Patrick, pero mas mabuti na to kaysa dati. Noon, mahigit 4 na po ang ipin mo. Nang ngumiti ka, nanlamig ang buong kalansay ko. Sinaway naman siya ni Rene. Patrick, masyadong maingay ang pagkalampag ng panga mo. Sa isip ni Patrick, hindi ko na to kaya. Dapat na lang siguro akong mag-resign bilang guardian. Ngunit agad nang bumalik sa usapan si Rene, balik na tayo sa main topic. Alam ko namang alam nyo na, pero sa wakas, nagsimula nang dumaan ang mga tao sa right path. Nagpatuloy siya, ang problema, 116 na black tentacles ang nagbantay sa right path, pero matinding pinsala ang tinamo nila. Malubha ang kalagayan nila ngayon. Ngunit bago pa siya matapos, sumingit si Mr. Devourer, huwag mong masyadong isipin yan. Hindi biro ang regeneration ng mga tentacles. Bantayan na lang muna natin, at kung hindi na talaga kaya, maghahanap tayo ng panibagong guardian. Muling nagsalita si Patrick, "Boss, kung ganun, pwede bang maghanap ka na rin ng isa pang guardian? Gusto ko na ring mag-resign." Napatingin sa kanya si Mr. Devourer, "Anong pinagsasabi mo, habang buhay kang alipin ko?" Nagpatuloy si Mr. Devourer, "Kahit anong gawin natin, magsisimulang piliin ng mga tao ang right path. Malamang ngayon pa lang, bumubuo na sila ng panibagong subjugation party." Sumingit si Rene, gumagamit na kasi ng communication spells ang mga tao ngayon. Malamang, kumalat na ang impormasyon na bukas na ang right path. Tumanggo si Mr. Devourer, "Kung ganun, dapat nating ayusin ang strategy natin. Makinig kayong mabuti, magpapalit tayo ng assignments." Humarap siya kay Rene. "Ikaw, Rene, dati mong binabantayan ang red path. Tama, ngayon, gusto kong bantayan mo ang infected path sa kanan. Magpupunta roon ng mga subjugation party, iniisip nilang may butas sa depensa natin." Matapang na sagot ni Rene, "Walang problema, Lord Devourer. Kahit gaano pa sila karami, kaya kong ipagtanggol ang daan." Pagkatapos, humarap naman si Mr. Devourer kay Patrick. "Ikaw naman, Patrick, gusto kong ikaw ang magbantay sa red path na dating binabantayan ni Rene." Napakunot noo si Patrick. "Ako, bakit ako?" Sumagot si Mr. Devourer, "Kapag nalaman ng mga tao na si Rene ang nagbabantay sa infected path, lilipat sila sa red path. Kailangan natin ng isang malakas na depensa doon." Napaisip si Patrick. Kung ganun, kaya nating salagin ang 2 atake ng sabay." Ngunit nagduda siya. "Sandali lang, boss. Anong gagawin mo kung sa blue path dumaan ang mga tao?" Napabuntong hininga si Mr. Devourer. "Wala tayong magagawa. Makikilala na lang nila ako ng harapan." Napangiwi si Patrick. "Anong klaseng pangit na plano yan?" Ngunit ngumiti si Rene. "Napakaganda nito. Perpekto, Lord Devourer." Dugtong niya, "Ngayon, ang tanging natitirang problema na lang natin ay ang espada." Nagtaas ng kilay si Mr. Devourer. "Anong espada?" Ipinaliwanag ni Patrick, "Ang espadang ginamit ng pinuno ng subjugation party. Hindi ako makapaniwala na may dalang sandata ang tao na ganito kalakas. Malalakas ang mga sumalakay ngayon." Nag-isip si Mr. Devourer. "Anong espada yan?"
Sumagot si Patrick, sigurado akong narinig mo na to, boss, ang 36 na virtuous masterpieces. Kilalang kilala ang mga sandatang yan sa mundo ng tao. Pero hindi lang sandata ang ilan sa mga ito. Nang marinig yun, naalala ni Mr. Devourer, yung 36 na master chefs o kung ano man yun. May ilan pang ganyan sa storage natin, di ba? Nagpatuloy si Patrick, isa sa mga yun ang hawak ni Rene. Napaisip si Mr. Devourer, malalakas ang mga armas ng mga tao sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Patrick. Anong gagawin natin dito? Kung iiwan natin ito sa isang monster malapit sa entrance, delikado. Pero kung kukunin natin mula sa mga tao, magulo rin. Pagkatapos, iminungkahi niya, boss, ikaw na lang ang bahala rito. Ngunit imbes na sumang-ayon, napatingin sa kanya si Mr. Devourer, bakit hindi mo na lang gamitin? Nagulat si Patrick. Ako, tumanggo si Mr. Devourer. Oo, napakamot ng ulo si Patrick, saka tumawa. Mukhang wala na akong choice, no? Matapos iyon, sinabi ni Mr. Devourer sa sarili, binibigyan ko si Patrick ng espada para itapon niya na rin ang resignation letter na tinatago niya sa loob ng tadyang niya. Sa loob ng Core of the Ancient, may isang homunculus maid na walang sawang sumusunod kay Mr. Devourer, isang Death Knight na nagsisilbing konsensya ng dungeon, at isang sinaunang halimaw na sadyang napakatamad. Tinanong ni Rene, Lord Devourer, anong gagawin natin sa natitirang kita? Sumagot si Mr. Devourer, gawin lang natin ang nakasanayan, gamitin kung anong pwedeng gamitin at gawing pain ang hindi natin kailangan para sa susunod na adventurers. Tumanggo si Rene, ako na ang bahala sa distribution. Nagpatuloy siya, ang problema lang, wala namang partikular na monsters na nangangailangan ng magic items. Mas mabuti pang ibenta na lang natin ang mana stones. Malaking pera ang makukuha natin dito. Napaisip si Mr. Devourer, kung ganun, ako na lang kaya ang pumunta sa human village. Nagulat sina Patrick at Rene. Bumalikat si Mr. Devourer, bakit? Sumabat si Patrick, mas mabuti pang si Rene na lang ang pumunta. Boss, hindi ka magaling mag-transform. Last time, kita ang buntot mo. Napaisip si Mr. Devourer, sige na nga. Rene, bumili ka rin ng maraming masasarap na pagkain. Kinabukasan, habang tinitingnan ng magandang panahon, sinabi ni Rene na pupunta siya sa Adventurers Guild sa kalapit na bayan. Pagdating niya roon, isang tao ang nagsabi sa kanya, pasensya na, pero hindi namin pwedeng bilhin ang mga mana stones na dala mo. Napakunot-noo si Rene, bakit naman? Ipinaliwanag ng tao, mas malalaki pa tong mga bato kaysa sa bank mana stone. Alam mo bang aabutin ng isang karaniwang tao ng 10 taon para lang makaipon ng isa? Dagdag pa niya, ang mga ganitong uri ng bato, tanging Imperial Palace Magician o high-rankang magician mula sa isang magic tower lang ang may kakayahang gumamit. Saglit na nag-isip si Rene. Pwede siyang pumunta sa kabisera o isang magic tower, pero kung hindi lang din para kay Lord Mr. Devourer, ayaw niyang pumasok sa isang magic tower. Sa huli, nagpasya siyang pumunta. Habang paalis, narinig niya ang tinig ng tao. Oy, bata, naiwan mo tong isa. Lumingon si Rene at ngumiti. Tip yan. Salamat sa impormasyon, tao. Napakamot ang tao. Anong klaseng bata to? Tao ka rin naman, di ba? Pagdating niya sa Magic Tower, sinalubong siya ng isang kinatawan. Dito ka para magbenta ng mana stones. Mas mabuti kung makipag-usap ka sa Guildmaster. Sumunod ka sa akin. Habang naglalakad, naisip ni Rene, nasa tuktok ang pinuno ng tore. Parang dungeon lang ang pagkakagawa ng magic towers ng mga tao. Naputol ang kanyang iniisip nang marinig niya ang sinabi ng kasamahan, dito na. Pagpasok sa silid, sinalubong siya ng isang lalaki. Salamat sa pagpunta. Ako si Gromits Omer, pinuno ng magic tower wing na ito. Ano ang pangalan mo? Tahimik na inobserbahan ni Rene ang lalaki. Malakas ang mana niya. Rin, sagot niya. Tumawa si Gromits. Aaminin ko, balak na kitang baliwalain dahil bata ka pa, pero sabi ng mga bantay may dala kang maraming mana stones. Pamilyar ka naman siguro sa reputasyon ng tower namin, di ba? Siguro naman, ang mga bato mong dala ay karapat-dapat sa antas namin. Tumingin si Rene sa kanya. Tingnan mo na lang mismo. Nang makita ang mga bato, nanlaki ang mga mata ni Gromits. A-rank mana stones, lahat ng to, pinakamataas na kalidad. Hindi ito normal para sa isang bata. Sino ba talaga siya?
Sinubukan niyang alamin, saan mo nakuha ang mga ito? Habang iniisip ang sagot, napatingin siya kay Rene. Sandali, ang buhok niya. Sa 8 dakilang pamilya ng imperyo, may isang pamilya na may pilak na buhok. Posible bang isa siyang takas na noble na lihim na nagbebenta ng mana stones? Sa huli, ngumiti siya. Pasensya ka na kung medyo naging bastos ako kanina. Napakaganda kasi ng kalidad ng mga bato mong dala. Handang bilhin ng tower wing namin ang lahat ng ito, 50 ounces ng ginto para sa bawat isa, at 80 ounces para sa pinakamataas na kalidad. Nagtaka si Rene, 50 o bawat isa. Naalala niya ang sinabi ng guild representative, isang karaniwang tao, 10 taon bago makabili ng isang bato. Tumingin siya kay Gromit. Kung biro yan, hindi nakakatawa. Napabuntong hininga ang lalaki. Kahit gamitin pa namin lahat ng pondo ng tower wing na to, hindi namin mabibili lahat. Nag-isip si Rene, kunin nyo lang ang kaya nyong bilhin. Sa wakas, inamin ni Gromit, may 2,000 ounces lang kami ngayon. Kung gusto mo, pwede kang kumuha ng ibang items bilang kapalit. Tumango si Rene. Depende sa kalidad. Huwag kang mag-alala, sagot ni Gromit. Sumunod ka. Dinala niya si Rene sa isang lihim na storage room sa tower. Isa-isang ipinakita ni Gromit ang mga bagay na maaaring ipalit. May isang tiara na gawa sa 4 na carat na diamante na may naka-embed na mana stones, isang buhay na itim na perlas na umiiyak malapit sa lason, at isang gawa ng alchemy. Pero walang interes si Rene. Napansin iyon ni Gromit. Mukhang hindi ka interesado sa alchemy. Ang totoo, madalas ngang tinitingnan nito bilang maruming disiplina. Tumingin si Rene sa isang bagay. Ano to? Ngumiti si Gromit. Ang Crimson Love Stone. Anong ginagawa niyan? Kapag pinuno mo to ng mana sa harap ng taong gusto mo, maa-activate ang espiritu nito, at ang pag-ibig nyo ay magiging walang hanggan. Napatitig si Rene. Totoo ba yan? Gag-ana kahit kanino. Nagkibit balikat si Gromit. Kung may isang bagay akong sigurado, tung bato na to, napakahirap makuha. Kayang nakawin kahit ang puso ng isang emperador. Walang katumbas na halaga. Biglang may inilabas na item si Rene, dahilan para mapatulala si Gromit. Paano mo nakuha to? Buong tapang na sinabi ni Rene, isama mo lahat ng mana stones na dinala ko kanina, pati tong item na to, at ibigay mo sa akin ang bato. Habang paalis si Rene, isang lalaking may berdeng buhok at salamin ang biglang lumapit kay Gromit's armor, halatang nag-aalala. Guildmaster, sigurado ka ba dyan? Kung ibibigay mo sa kanya yung heart gem, baka ikamete niya yan. Tinitigan ni Gromit ang isang hiya sa ilalim ng kanyang monocle at malamig na ngumiti. Wala akong pakialam sa buhay ng batang yan. Nag-alalang tumingin ang lalaki sa kanya. Pero, wala nang pero, malamig na sagot ni Gromit. Ang mahalaga lang sa akin ay ang halaga ng bato. Napangisi siya habang tinatanaw ang papalayong si Rene. Malamang mamamatay siya, pati ang taong gusto niya. Walang makakakita ng ebidensya, walang makakalamang sa kanya. Nagbago ang eksena sa isa sa 7 malevolent dungeons, ang Shade Castle, isang lugar na labis na kinamumuhian ni Rene. Nakatayo ito sa ilalim ng isang pulang langit na may halong itim, puno ng abo na lumulutang sa hangin. Ang mismong kastilyo ay mukhang nakakatakot, puno ng matutulis na tore na nagsasalansan sa isa't isa. Sa loob ng kastilyo, isang babaeng may pulang buhok ang abala sa paghawak ng gunting at sukle, handang gupitan ang buhok ni Rene. Habang ginagawa ito, napabulong siya tungkol sa mga insektong namamatay sa paligid. Pinutol niya ang isang hibla ng buhok ni Rene na agad namang nagpasalamat. Pasensya na sa biglaan kong pagbisita, sabi ni Rene. Salamat sa tulong mo, Yurt. Ngumiti si Yurt, ang boss ng Shade Castle. Walang anuman, magkakapit-bahay tayo, dapat lang magtulungan. Masaya siya tuwing dumadalaw si Rene, at tila natutuwa siya sa presensya nito. Pinuri niya ang ganda ni Rene, dahilan para mapahiya ang dalaga at bahagyang mamula. Habang kinukumbaba ang sukle, pabirong sinabi ni Yurt, nakakainggit ang walang hanggang kabataan ng isang homunculus. Habang magkasama silang nakatingin sa salamin, hinawakan ni Yurt si Rene at hinangaan ang kanyang hindi kumukupas na kagandahan. Bilang sagot, pinuri rin ni Rene ang kaakit-akit na hitsura ni Yurt, bagamat napansin niyang mas mapatla ito kaysa dati. Napatingin siya sa paligid, mga sisidlan ng dugo, mga bungo, at bakas ng matinding beauty treatments na ginagawa ni Yurt upang mapanatili ang kanyang anyo. Nahihiyang nagtanong si Rene, ano sa tingin mo? Maganda ba? Ako? Ngumiti si Yurt,
Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Napangiti si Rene sa sagot nito. Hinawakan ni Yurt ang balikat ni Rene, saka tinusok ng bahagya ang pisngi nito. Sa itsura mong yan, walang lalaking makakatanggi sa'yo. Napatawa si Rene. Maya-maya, tinanong siya ni Yurt, ano ba ang okasyon at napakamaingat mo sa itsura mo ngayon? May balak ka bang mag-confess? Napatitig si Rene sa salamin habang hawak ang isang heart-shaped ruby. Sa huli, tumanggo siya. Oo, aaminin ko na ang nararamdaman ko. Nagulat si Yurt. Totoo ba yan? Nang lumingon si Rene, bakas sa kanyang ngiti ang pananibik at determinasyon. Napakurap si Yurt, iniisip kong nagbibiro lang ito. Sino naman ang suswerteng lalaki? Nang marinig ang sagot, hindi siya makapaniwala. Si Lord Mr. Devourer. Halos matawa si Yurt sa ideya. Seryoso ka, baka epekto lang yan ng pagiging homunculus mo, hindi ka ba sigurado? Tumanggo si Rene. Sigurado ako. Napaisip si Yurt. Ano bang nakita mo sa kanya? Sa isip niya, si Lord Mr. Devourer ay isang pabaya, tamad, at marumi, isang nilalang na nagkukusot ng ilong sa harap ng iba. Ngunit sa mga mata ni Rene, si Mr. Devourer ay isang makapangyarihang nilalang. Inisa-isa niya ang mga katangian nito, ang lakas, ang kapangyarihan, ang hindi matatawarang presensya. Oo, malaki ang pangangatawan niya, matako, at medyo burara, pero wala siyang pakialam. Habang nagkukwento si Rene, ipinakita si Mr. Devourer sa isang eksena, nakahandusay sa sahig, mahimbing na natutulog, may laway pang tumutulo sa gilid ng kanyang bibig. Kahit ganun, hindi nagbago ang nararamdaman ni Rene. Napabuntong hininga si Yurt, hindi makapaniwala. Sa huli, hinawakan niya ang balikat ni Rene at ngumiti. Well, good luck. Pero sa totoo lang, pwede ka namang makahanap ng mas bagay sa'yo. Sabay kindat niya. Kung hindi ka niya tatanggapin, palagi akong nandito para sa'yo. Napatawa si Rene. Salamat, Yurt. Hinawakan niya ang pulang heart gem sa kanyang dibdib, puno ng determinasyon. Magtatagumpay ako sa confession na to. Samantala, sa Imperial Castle, sa loob ng isang pulong ng Dungeon Subjugation Coalition. Isang lalaking may blonde na buhok ang nagulat. Wala na si Sir Byrne, kasama ng buong subjugation party niya. Nagkaroon ng kaguluhan sa paligid ng mesa. Isang miyembro ang malakas na sumampal sa mesa. Hindi maaari, napatingin ang ilan sa kanya. Pero natalo na nila ang guardian, hindi ba? Nasaan ang mga bangkay? Tahimik na nagmasid ang isa pang miyembro, iniisip ang sitwasyon. Kung may nangyaring masama, sa loob ng isang araw pa lang, dapat may natanggap na tayong balita. Pero 2 araw na, napapikit siya. Ibig sabihin, patay na nga si Byrne. At hindi lang siya, kasama ang kanyang sandata, ang Tenella, isa sa 36 na virtuous masterpieces. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking blonde. Nasaan na kaya ang Tenella? Nagpatuloy siya sa ulat. Sa ngayon, hindi tayo makapagpadala ng komunikasyon sa lugar ng Ancient Heart Core. Kung gusto natin makuha ang Tenella, kailangan nating bumalik doon. Nagkatinginan ng mga nasa pulong, tinatalakay ang susunod na hakbang. Hindi tayo pwedeng pumasok ulit. Isipin niyo ang nangyari kay Byrne. Pero isipin niyo rin, kung lumaban siya sa boss monster, siguradong nasugatan niya iyon. May isa pang nagsalita, puno ng determinasyon. Kung ganoon, dapat natin itong samantalahin. Gamitin natin ang buong puwersa natin para tapusin ang dungeon na to habang mahina pa ang kalaban. Nagpatuloy ang diskusyon, habang bumibigat ang tensyon sa loob ng silid. Nararamdaman ng isang matandang lalaki sa mesa ang bigat ng mga nawalang buhay, kabilang ang isa sa mga pinakapinahahalagahang bayani ng Imperial Family at isang virtuous masterpiece. Lubos siyang nababahala sa maaaring mangyari kung mabaigo muli ang kanilang misyon, lalo na kung magagalit ang Imperial Family. Sa ilalim ng matinding pag-aalinlangan, inisip niya ang posibilidad na hindi man lang nasaktan ni Byrne ang ancient boss monster, at kung ganoon nga, baka imposibleng malampasan ang dungeon. Tahimik ang buong grupo matapos niyang sabihin ang kanyang pangamba, hanggang sa biglang may lumitaw, isang lalaking may maikling buhok na kulay purple, kasama ang 2 cloaked bodyguards. Sa kumpiyansang tono, sinabi nitong posible ang pag-conquer sa dungeon. Agad na napunta ang atensyon sa kanya. Tumayo ang matandang lalaki at nagtanong, anong ginagawa rito ng Imperial Magic Research Association, ang Third Eye? Ngumiti ang lalaking may purple na buhok at may mapanuksong sagot. Sa kanyang pananalita, malinaw na may kinalaman ng Imperial Family sa kanilang presensya.
Napamura ng tahimik ang matanda, Imperial family na naman. Nang marinig ang pangalan ng Third Eye, ramdam ang tensyon sa loob ng silid. Alam nilang may bigat ang bawat galaw nila. Matalim ang tingin ng Third Eye sa kanila, puno ng paninisi. Ito ba ang tinatawag ninyong tagumpay? Dahil sa inyong kainutilan, namatay ang iginagalang na bayani, si Sir Byrne. At isang virtuous masterpiece ang nawala. Napuno ng takot ang mga matatandang lalaki sa mesa. Halos hindi sila makasagot. Ipinatong ng Third Eye ang kamay niya sa balikat ng isang matandang lalaki. Sa malamig na boses, sinabi niya, may paraan para hindi kayo mawala, pero may kondisyon. Lumapit siya at idiniin, utos ng Emperor, isa pang raid sa core of the ancients. Nag-aalalang tumutol ang matandang lalaki. Paano natin magagawa yan kung ni Sir Byrne nga hindi nakaligtas? Ngunit agad siyang pinutol ng Third Eye. Dahil ngayon, may susi na tayo para magtagumpay. Tahimik ang buong silid nang biglang banggitin ang isang pangalan, Nim. Nagbulungan ang mga nasa mesa. Hindi ba may problema yang Nim na yan? Isang hybrid na maraming depekto. Tanong ng isa, ngumisi ang Third Eye. Mali ka, si Nim ay isang matagumpay na obra, hindi isang pagkakamali. Itinaas niya ang isang kamay. At bakit nabigo si Sir Byrne? Simple, dahil sa isang bagay na wala sila. Isang bagay na mayroon si Nim. Habang pinapanood ng isang blonde-haired warrior na may asul na mata ang pag-uusap, idiniin ng Third Eye ang utos. Siguraduhin ninyong magtatagumpay ang susunod na raid. Sa ibang dako, biglang napahatsing si Mr. Devourer, para bang may hindi magandang mangyayari. Pakiramdam niya ay may paparating na dilubyo. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo, ngunit sa halip na maghanda, naisip niyang ipagpaliban ang kanyang patrol duties. Naalala niyang siguradong papagalitin siya ni Patrick. Sa isip niya, na-imagine niya ang malakalansay na anyo ni Patrick, nakapamiwang at siniserminin siya. Kahit butot balat lang ito, nakakapang-inig pa rin ng laman. Bahala na, sa kaunting pagsisikap, bumangon si Mr. Devourer mula sa sahig, kahit kalahati ng katawan niya ay nakadapa pa rin. Sa halip na pag-isipan ang sermon ni Patrick, naisip niyang bisitahin ang sewer pathway kung saan naiulat ang pagpasok ng mga tao. Pagdating niya roon, natagpuan niya ang isang madugong eksena. Nagkalat sa sahig ang ilang naputol na tentacles, mga bahagi ng core of the ancient guardian. Ang 16 na tentacles ay natatakpan ng madilim na enerhiya habang dahan-daw ang nagpapagaling mula sa huling laban. Wala siyang magawa kundi hintayin ang natural nilang pag-recover. Sumunod niyang binisita ang ikalimang silid na pinamamahalaan ni Anthropo. Nakita niya roon ang isang pangkat ng kakaibang mga halaman na may kakayahang muling mabuhay basta't intact pa rin ang core body at may sapat na sustansya. Umakyat siya sa isa sa mga halaman upang inspeksyonin ito. Matapos niyang makita ang buo at walang sira na core body, nakahinga siya ng maluwag. Makakabawi rin sila. Nang magsimulang pumasok sa hibernation ang core body para sa mas mabilis na paggaling, nagdesisyon si Mr. Devourer na umalis na. Habang naglalakad palayo, inisip niya ang pinsalang maaaring natamo ng unang 4 na silid. Mukhang kailangan ko itong pag-usapan kay Patrick. Napaisip siya kung paano na naman magrereklamo si Patrick sa kanya. Alam niyang may kasunod na namang sermon. Napabuntong hininga siya. Ang daming problema. Napayan si Mr. Devourer at umiling. Mamaya ko na lang to pag-iisipan. Sa ngayon, sapat na ang nalibot niya. Alam niyang maiintindihan ni Patrick kung bakit kailangan niyang tapusin ng maaga ang kanyang patrol. Kampante na siya, ngunit hindi niya napansin ang isang maliwanag at kumikislap na liwanag na nakatago sa kailaliman ng kuweba. Nang paalis na siya, biglang isang armas ang mabilis na lumipad papunta sa direksyon niya. Dumaan ito sa gilid ng kanyang mukha at tumama sa pader ng may malakas na tunog. Nagulat si Mr. Devourer. Agad siyang naglabas ng nakakapang-inig na demonic energy, handang lumaban. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.